Isang magandang araw sa ating lahat, mga mamamayan ng lungsod ng Taguig. Narito na naman po tayo sa isa pang segment ng Source of Strength. At dalangin ko po na patuloy kayong makasumpong ng kalakasan mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi sa pamamagitan ng programang ito. Saglit po tayong yumuko at idulog sa Diyos ang atin pong pag-aaral ng Kanyang salita. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Hiling namin ang inyong patnubay at gabay sa mga sandaling ito. Hayaan mong ang iyong mga salita ay patuloy na magkaroon ng puwang sa aming mga puso. Sa inyo ko po ipinagtatagubili ng mga nalalabing sandali sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen at Amen. Ano ba ang dapat nating maging pananaw sa ating pagtatrabaho? Tayo po ay nasa General Community Quarantine na at ang ibig sabihin, marami na rin po sa atin ang nakabalik o babalik sa kanya-kanyang trabaho. Kasabay ng ating pagbalik sa ating mga trabaho at papasok tayo, mga ilang araw pa, papasok tayo sa kabuuan ng new normal. Maganda rin po na maitama natin ang ating pananaw sa trabaho o sa pagtatrabaho. Sinabi sa Ecclesiastes o Aklat ng Mga Ngaral, Kabanatang 5, ang talatay 11. Gayon din sa bawat tao na binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga ari-arian at binigyan ng kapangyarihan na masiyahan sa mga ito at tanggapin ang kanyang kapalaran at magalak sa kanyang pagpapagod. Ito'y kaloob ng Diyos. Nais ko pong sabihin na ang atin pong trabaho ay kaloob ng Diyos. Ang sabi rito, magalak sa kanyang pagpapagod, ito ay kaloob ng Diyos. Doon po sa aklat ng Genesis, aklat ng mga pasimula, sa chapter 2 verse 15, ganitong mababasa natin. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Ang trabaho po ay hindi parusa. Ito po ay regalo sa atin ng Panginoon. Sa aklat ulit ng Mga Ngaral, Kabanatang 3, ang talatay 13, Ecclesiastes chapter 3, verse 13. Alam ko ring kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Nais ng Diyos na masihan tayo sa ating trabaho. Hindi niya tayo binigyan ng trabaho upang pahirapan at gawing miserable ang ating buhay. Binigyan tayo ng Diyos ng trabaho sapagkat mahal niya tayo. At alam niya na yun ang makabubuti para sa atin. At sa pamagitan ng trabahong ito ay maisasakatuparan ang kanyang magandang layunin. Maalala natin sa aklat ng Juan, Kabanatang 21, na sa ikatlong pagkakataon nagpakita ang Panginoong Hesus pagkatapos niyang muling mabuhay, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Sa pagkakataong ito, on his third appearance to his disciples, nagpakita siya kay kina Pedro kasama ang 6 na iba pa. Sila noon ay nangisda at ang nagpasimuno pa po ay si Pedro. Sabi niya, ako'y mangingisda, at naisama niya po yung 6. Sa hindi magandang nangyari ay magdamag silang nangisda, ngunit wala silang nahuli. At sa di kalayuan, sila po ay pabalik na, may isang lalaki doon na nakatayo na hindi nakilala. Hindi nila kilala. Ito ay ang Panginoong Hesus na nagtanong sa kanila, may nahuli ba kayo? Wala silang nahuli at ang sabi ng Panginoong Hesus, ihulog niyo ang lambat sa gawing kanan ninyo at kayo'y makakahuli ng isda. Pagkatapos na maihulog, 153 ang sinasabi ng kasulatan na nahuli po nila. 153 ang nahuli nilang malalaking isda. At sabi ni Jesus, magdala ka rito, at iniluto ng Panginoon at sila ay nagsalo. Pinagsaluhan nila yung niluto. Alam nyo, isa sa patotoo o isa sa katotohanan
na kasama mo ang Panginoon, mayroong abundance palagi po. That's one of the mark that God is with you, is when there is an abundance of care and even abundance of provision. Pero ang gusto ko pong bigyan ng pansin dito ay yung tinanong ng Panginoon ng 3 beses si Pedro kung mahal niya ito. No? Hindi rin naman natin maaring makalimutan na 3 beses ding itinatwa ni Pedro si Jesus. No? Pagkatapos ng humigit kumulang 3 taon, more or less 3.5 years na magkakasama sila, nung tinanong po si Pedro, 3 beses niyang itinatwa. Marahil may kaugnayan din kung bakit 3 beses din po siyang tinanong. Ganun pa man, doon sa talatang 15, tinanong siya ng Panginoon, Pedro, Simon, mahal mo ba ako ng higit sa mga ito? Ang sagot ni Pedro, opo. Sabi ni Jesus, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Sa talatang 16, tinanong ulit ni Jesus si Pedro, Simon, mahal mo ba ako ng higit sa mga ito? Sumagot si Pedro, opo. At sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sa 2 pagkakataon, tinanong ni Jesus si Pedro, Simon, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong na mahal mo ba ako? At sinabi niya, alam po ninyo ang lahat ng mga bagay at alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga tupa. Alam nyo, hindi po lamang dapat na makita natin na ang trabaho ay regalo ng Diyos. Ikalawang mahalagang bagay na maunawa natin, yung nasa likod, yung nagtutulak sa atin upang magtrabaho at gawin ang isang trabaho, ay dapat dahil sa pag-ibig. It has to be born out of love. Kasi if it is born out of love, wala pong mahirap na trabaho. Kapag minamahal natin ang ating trabaho, at ganun din ang ating mga katrabaho. Ano ang dapat nating maging pananaw sa trabaho? Una, ang trabaho ay regalo ng Diyos. Ikalawa, dapat ang nasa likod ng pagtatrabaho natin ay yung pagmamahal sa trabaho na binigay ng Panginoon. At ngayong umagang ito, yan ang nais kong ipaalala sa ating lahat. Sana'y matanim sa ating isipan, matutunan nating pasalamatan ng Diyos dahil siyang nagbigay ng ating mga trabaho. At ganon din, mapasalamatan natin ang mga taong kinasangkapan ng Diyos upang tayo ay magkatrabaho. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Isang dakilang araw na muli niyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sapagkat kahit kailan, O Diyos, hindi mo kami pinabayaan. Nagkaroon po ng pandemya, pero salamat po dahil kayo ang siyang nag-provide, nag-ingat, at patuloy na nanguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Ngayon, malapit na po kaming bumalik sa new normal. At sa amin pong pagbabalik ay sa aming pagbabalik sa trabaho, maitama rin yung aming pananaw na ang trabaho na aming ginagawa ay regalo mo sa amin. At salamat, O Diyos, sa trabahong binigay mo. At salamat din, Panginoon, sa mga taong kinasangkapan mo upang kami ay magtrabaho. Alam po namin habang kami ay nagtatrabaho at ito ay aming minamahal, ang trabahong ito na galing sa inyo. Hindi rin naman po kayo magkukulang sa amin, sapagkat kayo ang source ng provision para sa amin sa lahat ng aming pangailangan. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa aming pong punong lungsod, Mayor Lino. Kayo ang patuloy na nag-ingat sa kanya during these times and during those weeks that we've been undergoing lockdown and quarantine dahil po sa pandemya.
10 ng amin pong Vice Mayor Ading Cruz at lahat ng bumubuo ng konseho. Kasama ang lahat ng naging kabalikat na struktura upang tumakbo pa rin ang pamahalaan. Maging ang mga lansangan sa magitan ng mga frontliners, ang mga naghatid ng mga ayuda, ang mga tumulong upang matiyak na ang inyo pong mamamayan dito sa aming lungsod ay hindi po mapababayaan. Salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat sa amin pong Speaker Alan Cayetano at Congresswoman Lani Cayetano at Senadora Pia. Kayo rin po ang siyang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila. Huwag niyo po silang pababayaan. At kayo ang magkakaloob sa kanila ng lakas, pangunguna, talino, at inyo pong kakasihan sila, hindi lamang ng mayamang biyaya at karunungan, kundi ng pag-iingat kahit saan sila mapadakong lugar. Nihandog ko po sa inyo ang lahat po ng lingkod bayan sa lungsod ng Taguig, maging ang aming mga kapitan at kanilang mga konsehal. Maraming salamat po sa inyo ko po pinagtatagubilin ang buhay ng bawat isa. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen.